I'm Pia Arcangel and I'll be answering your questions from Reddit. Maybe not the most memorable talaga para sa akin is yung balikbayan box na ginawa naming eroplano. Actually, sinagot ko yun kanina. Hindi ko talaga makakalimutan yun because buntis ako nung ginagawa namin yung project. Tapos, ang laki-laki ng balikbayan box. Tapos, laki na nung tiyan ko. So, hirap talaga akong gumalaw. Ang tagal namin ginawa yung eroplano na yon na hanggang ngayon, lahat ng staff ng Art Angel, niloloko pa rin nila ako tungkol dun sa balikbayan box na eroplano na yon. Hindi ko makakalimutan yon. One more, hindi ko pala nasabi yon. Yung gumawa kami ng mini Darna costume nung si Marian Rivera, si Darna. Gumawa kami ng Darna costume for little kids. Tapos, tuwang-tuwa ako dun sa costume na yon dahil inuwi ko siya. Nung natapos na kami, inuwi ko yung isang sample at pinagamit ko, pinasuot ko sa anak ko sa Halloween parade nila. Starting out, really, the big sacrifice is time. You know, you have to sacrifice a lot of time with family to be able to, you know, cover stories, bring stories that are necessary to the people, important news to the people. That was one big sacrifice, but I'm very lucky because my family was very understanding. They still are. And my husband and I, you know, kasi syempre, nung time na hindi pa naman naiintindihan ng anak ko, di ba? But at that time, parang we were both very supportive of each other and we both understood what it took to do our work efficiently and to do our work well. It's always difficult to report on stories about kids, na lalo na yung mga batang inaabuso or batang minamaltrato. Dahil, syempre, di ba, nanay din ako, nai-imagine ko minsan kung ang mga nakikita ko nangyayari sa ibang bata, iniisip ko paano kung nangyayari yun sa sarili kong anak, mahirap para sa akin yun. And also because minsan gusto mo na ikaw na yung mag-aayos ng sitwasyon pero wala ka rin magawa. So yun para sa akin ang pinakamahirap nun. I remember when I was a new reporter, na-assign ako sa Zamboanga for 2 weeks at that time. Risky in the sense that yun yung time na parang that was the height of the Abu Sayyaf kidnappings. So, safe naman kami sa lugar namin, pero syempre yung hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari, anong posibleng mangyari. But other than that, also siguro yung mga crime scene na pinupuntahan ko, parang may times na yung first crime scene na pinuntahan ko, hindi ko na nga matandaan kung saan yun. Basta naalala ko na out of town siya, tapos madaling araw, tapos puro talahib, madilim, ganyan. Tapos lakad lang ako ng lakad kasi hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. May nakita lang akong jeep sa malayo. Sabi ko, I guess, nandun yung mga police, nandun yung mga tao, so doon ako pupunta, mag-i-interview ako. May nakita akong nakaupo dun sa loob ng jeep. So, palapit na ako, tapos nagtataka ko bakit hinahabol ako ng crew ko. Ayun pala, yung biktima yung nilalapitan ko. So, yun na pala yung labi ng biktima dun sa crime scene. So, yun yung natatandaan ko lang. So, first is research. Kailangan alam mo kung sino yung interviewin mo, may background niya, at hindi lang background niya, kundi background ng mga issue kinasasangkutan or kinabibilangan niya. So, parang twofold yung research doon. You have to research on the personality and you have to research on the different issues. So, para yung mga tanong mo hindi irrelevant. Kasi syempre, pag big personalities, big news personalities, limitado lang ang oras na binibigay sa'yo. So, kailangan sulitin mo lahat ng tanong at pagkakataon. Maybe not so much blooper, but maybe siguro kasi alam mo parang the thing about when you're working with someone that you really get along with, yung talagang magkasundo kayo, mahirap yung parang ano, di ba? Parang sobrang friends na kayo na nagkukwentuhan kayo the whole time na parang pag may balita na, yung alam mo matatawa siya or matatawa ka dun sa balita, parang konting isang tingin lang ng ganyan, tapos matatawa na kayo sa isa't isa. Ang hindi ko makalimutan, meron kami, sa Balitang Hali ito, tapos kiniqueue kami ng floor director, tapos I guess na miscalculate niya yung oras. So pag queue niya sa amin, parang 2 seconds early. So
hindi na siya makaalis sa pwesto niya. Ang ginawa niya, may table pa kami nun eh. Ang ginawa niya, nag-aayos ata siya ng script. So, ang ginawa niya, imbis na, wala na siyang time maglakad palabas ng frame, nag-dive na lang siya pababa. So, habang nagbabalita ako, nandun lang siya sa paanan namin. Tapos tawa siya ng tawa. Lahat ng cameramen tumatawa. Si Rafi tumatawa, partner ko si Rafi nun. Pero ako lang ang bawal tumawa. Yun, hindi ko makakalimutan yon. Maybe not necessarily jobs, but maybe with my daughter. She's a college student. Gusto ko kasi makita what a day in her college life is like now for her. Tapos gusto kong i-compare kung paano yun sa buhay ko nung ako yung nasa college. Tapos gusto ko rin makita niya yung trabaho ko, kung ano yung talagang ginagawa ko kapag ako ay nasa studio or nasa labas nagko-cover. It's definitely sweets, kasi meron akong sweet tooth. So, kahit anong sweets. At saka pampagising yung sweets, di ba? So pag ikaw inaantok na habang nagsusulat or habang nagko-cover, ayun, instant. Comfort food na siya, magigising ka pa. Okay. Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Bagets, di ba? Pero syempre, to balance it all out, nakita ko, kasi di ba, it just came out recently, nandun na ng The Course, and Tracy Chapman. So medyo siya, varied. Well, alam mo, dinaan niya sa pagkain actually. Kasi, as in burgers, ganyan. And I remember, na-shock siya sa akin kasi punta kami sa isang fast food chain. Ang in-order ko yung pinakamalaking burger. Sabi niya, akala ko order ka lang ng parang chicken na maliit or spaghetti na maliit. Tapos nagulat siya na naubos ko yung burger. Kasi double patty yun with fries, tapos may drink pa. Meal kasi, di ba? Syempre susulitin ko. Tapos hindi lang yan. So nagulat siya na yun ang in-order ko. Nagulat siya na naubos ko yung order ko. At nagulat siya na naunahan ko pa siya maubos ang pagkain. Okay? So doon niya na-realize na, totoong tao to. Walang pagpapanggap. I think the nightmare would be kapag hindi ka umabot sa lineup, kapag hindi ka naka-ere. Lalo na kapag inaabangan yung storya mo, tsaka big story siya. Yung feeling na yon is just so familiar. parang on a regular basis, nafe-feel namin lahat yon. Yung tibok ng puso mo, hindi mo na alam kung anong pulse rate mo kasi hindi mo alam kung aabot ka ba or hindi. Kasi pwedeng tapos mo na yung pagsusulat, tapos na kayo sa edit, pero hindi mo alam kung tapos na yung pag-feed. Lalo na kapag nasa remote ka, diba? Hindi mo alam kung tapos na yung pag-feed kasi minsan, there are things beyond your control like the satellite connection, internet connection, diba? So, and all you can do is wait and pray na aabot ka bago mag-commercial o bago mag-bye-bye. I know na, yung mga nagsa-cellphone habang umeere, kasi parang feeling mo hindi sila nakikinig. Parang feel mo yung balita mo pero hindi sila nakikinig. Parang gano'n. Oh, they think I'm tall. Kasi ang dami kong nakukuha pag nasa labas. Parang, ay, aliit mo pala. Sabi ko, oo nga, no? Nakita ko recently, parang meron ako isang pinanood. Sabi ko, oo nga, no? Parang ang tangkad ko sa TV. So yes, hindi po ako matangkad sa totoong buhay. So ano pong height mo po? 5 flat. Very proud. Medyo, baka nga ni-round off ko pa ng konti yun eh. Depende rin sa sapatos. It would have to be a male journalist. Kasi parang sanay na ako sa, di ba kami, the female journalists pareho. Maybe, alam ko na, either si Rafi, Chino, or June. Kasi sila yung na-assign sa mga, yung mga areas of conflict na parang, talagang, minsan yung pagbalik nila from a particular coverage, talagang nagtatanong ako na, so, paano mo ginawa yon? Or parang, saan kayo nagpunta talaga? So, nung nagko-cover kayo, kumakain pa ba kayo? Natutulog ka pa ba? Ganon. Ang kailangan matutong yung masandal tulog. So, kailangan that's actually a skill that one can develop, I realized. So, yun lang yung sikreto doon. Say that I would probably be a teacher because my mom is a teacher. She's a long-time professor.
Although retired na siya, but she was a long-time member of the Academe, and I actually did try teaching a couple of times. It's just that the schedule was always parang a bit too tight, so hindi ko siya nagagawa ng matagal, but it's something that I do enjoy. Don't be afraid to do it, diba? Parang it's never too late. Go pursue what you want to do. Pursue your dreams, pursue your passions, and just make sure that it's something that you really want to do, and you won't regret, you know, making that shift. Alam mo yung first bagong taon ko, yung first year ko as a married couple, first year namin ng husband ko as a married couple, nandito kami sa GMA. Kasi ako yung na-assign to do the news bulletins ng December 31. So naalala ko, pinapanood namin yung countdown tsaka yung fireworks sa TV. Siyempre, ayaw niya akong iwanan kasi first year namin as a married couple. Nung mga sumunod na taon, hindi na niya ako sinamahan. But, so I guess the feeling would be parang partly, I think more than anything else, kasi that sense of responsibility will always outweigh everything else. So, that would probably be it. Let's see. Oh, it's actually something that I want to receive but I don't want to receive, and that's chocolates. Kasi kakainin ko talaga yun eh. As in, pag may nagbigay sa akin ng tsokolate, for sure, hindi ko yun i-gift. Hindi ko siya i-share kahit sa anak ko. Ako lang talaga kakain nun. And that can be a problem kasi syempre, parang ilang calories yun, di ba? Parang paghihirapan mong i-exercise yun. The best thing is everyone is home for the holidays. Everybody has that holiday spirit. Families all together. The worst thing would be, I guess, trying to schedule everything na you don't miss out on any particular Christmas gathering or event. Kasi minsan hindi mo maiiwasan na talagang sabay-sabay yon. So, that would probably be it. Alam mo, kagabi lang, pinag-iisipan ko na kung anong magiging handa namin. Pero usually, let's see, kailangan macaroni soup para sa daddy ko. Kasi nung bata siya, yun ang laging niluluto para sa kanya ng lola ko, macaroni soup. Yung parang very clear soup, macaroni na may sausage or hotdog. So, kailangan may macaroni soup. Kasi meat lover yung aming mga pamangkin ko at saka yung anak ko. So, kailangan may karne. So, hindi pa namin alam kung anong klaseng karne ngayon. Kung hamon ba yan o pork chop or ano. And then, kailangan ng isda. Kailangan ng fish and vegetables para naman sa husband ko at saka sa daddy ko rin. Kasi hindi sila masyadong kumakain ng meat. So, kailangan may balance. And of course, dessert para sa lahat. Tsokolate para sa akin. Baka kasi hindi tayo naka-zoom in. Maski naman sa studio, medyo half body lang siya. But, I don't know, I guess, hindi ko alam. Baka kasi hindi yun sabihin sa akin ng tao pag nakita nila ako in person. But, wala. I think for anyone naman, parang yung, diba, yung mindset na hindi tumatanda, kailangan lang laging happy. Surround yourself with positive people, happy things, and yun, I think that's what's gonna help. I just turned 46. So, mid-40s pa rin yun, ha? Pag ni-round down mo, mid-40s pa rin yun. Thanks for watching! Please follow GMA Integrated News on social media for more information and updates.